Pag-aalis sa korte nga anulasyon, si Ramon at ang kanyang ina ay direktang nagpunta sa maluho at malaking bahay na katatapos lang nilang agawin kay Sofia sa pamamagitan ng mga pekeng dokumento. Nagtawanan sila ng may kasiyahan sa loob ng kotse, naniniwala na nanalo na sila at masisiyahan na sa lahat ng kayamanan ng dating asawa. Sa kanilang isip, si Sofia ay isang mahihinang babae na sa wakas ay napilitang umalis ng walang dala. Ngunit nang buksan ang pintong bahay na iyon, ang kanilang tawanan ay bigla na lamang natigil. Ang maringal na bahay na puno sana ng mamahaling kasangkapan ay natagpuan nilang walang laman, madilim at wasak tulad ng isang gusaling matagal ng pinabayaan. Higit pa riyan, sa loob ng bahay ay may nahihintay na sa kanila na hindi nila kailanman naisip. Isang bagay na nagpapaliyak at nagpapayak sa kanila ng matinding takot na nagpapaalam na ang kanilang tagumpay sa korte ay simula pa lamang ng pagbagsak na maingat na inihanda ni Sofia. Ang tunong martilyong hukom ay umaalingaw-ngaw sa malamig na silid ng korte. Ang bawat katok ay hudyat na ang kasal nina Sofia at Ramon ay opisyal nang natapos. Ilang tao sa silid ang yumuko ang ulo. May ilan na bumubulong ng tahimik. Habang si Sofia ay nanatiling nakaupo nang may kalmadong mukha sa kanyang upuan. Sa kabilang panig, si Ramon ay nagpapakitangang pinakamalungkot na mukha na kaya niyang gawin. Malalim siyang yumuyuko, hawak ang kanyang dalawang kamay sa ibabaweng mesa at paulit-ulit na pinupunasan ang kanyang mga mata na parang nagpipigiling luha. Sinuman na hindi nakakakilala sa kanya ay maaring mag-isip na si Ramon ay isang asawang tunay na nasugatan dahil nabigo ang kanilang kasal. Sa tabi ni Ramon, si Atenida ay hindi rin naman nagpapahuli sa pagbabalik tanaw. Ang kababaeng nasa gitna ng buhay ay patuloy na nagpupunas sa sulok ng kanyang mata gamit ang tissue. Paminsan-minsan siya ay humihinga ng mabigat na parang ang kanyang sakit sa puso ay napakalalim. Nais niyang makitang lahat ang sarili niya bilang isang inang nasira dahil natapos ang pag-aasawa ng kanyang anak. Ngunit alam ni Sofia na iyon ay maliit na dulaan lamang. Walang tunay na kalungkutan sa kanilang mga mukha. Walang pagsisisi, walang damdamin ng pagkawala. Ang mayroon lamang ay nakatagong kasiyahan dahil sa sandaling iyon ay matatanggap na nila ang malaking bahay na matagal na nilang pinagkakaabalahan. Malinaw na nakita ni Sofia ang oras na bahagya kumulot ang sulok ng labi ni Ramon. Ang maliit na ngiti na iyon ay lumabas lamang ng isang bahagi ng segundo. Ngunit sapat na iyon para sa kanya upang maunawaan ang laman ng puso ng kanyang dating asawa. Si Ramon ay hindi nagluluha para sa anulasyon. Pinipigilan niya ang tawang tagumpay. Ganun din si Atenida. Ang tisu sa kanyang kamay ay mas madalas na ginagamit para takpan ang nasisiyahang ekspresyon kaysa sa tunay na pagpunas ng luha. Tiningnan sila ni Sofia ng walang emosyon. Hindi siya nagalit, hindi umiyak, at hindi nagpakita ng kahit anong kahinaan. Sa katunayan, ang katahimikan ni Sofia ay lalo pang nagpapatibay sa paniniwala ni Ramon na ang babaeng iyon ay sumuko na. Samantalang ang katahimikan ni Sofia ay hindi palatandaan ng pagkatalo, ang katahimikan niya ay bahagi ng plano. Ang hukom ay nagbasa ang desisyon tungkol sa paghahati ang ari-arian. Ang kapaligiran sa silid ay naging mas malakit nang binanggit na ang malaking bahay na tinitirhan nina Sofia at Ramon ay mapupunta sa kamay ni Ramon. Ang desisyon ay nakabatay sa isang prenuptial agreement na inihain ng panig ni Ramon. Sa papel, ang dokumento ay mukhang maayos at lehitimo. Mayroon itong pirma ni Sofia, may selyo notaryo, may pahayag na ang bahay ay maaring maging karapatan ni Ramon kung magaganap ang anulasyon sa ilalim ng ilang kondisyon. Lahat ay mukhang kapanipaniwala para sa sinumang hindi nakakaalam katotohanan sa likod nito, ngunit alam ni Sofia na ang pirma ay peke. Sina Ramon, Atenida, at ang kanilang abogado si Hector ay lihim na nagplano NG dokumento. Pinalso nila ang pirma ni Sofia at isinaksak ang dokumento bilang mahalagang ebidensya sa kaso. Nagtitiwala sila na ang plano ay napaka-perpekto,
Naniniwala silang si Sofia ay walang sapat na oras at lakas para lumaban. Si Ramon ay yumuko nang binabasa ang desisyon, ngunit ang kanyang daliri ay mahigpit na humahawak sa gilid ng upuan. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil pinipigilan ang tuwa. Ang bahay na iyon ay kanyang pangarap, ang bahay na itinayo gamit ang pagod at sipak ni Sofia, ang bahay na punong mamahaling kasangkapan. Ang bahay na matagal na naging simbolong tagumpay ni Sofia ay mukhang opisyal nang nasa kanyang makamay na. Si Atenida ay bahagya ring yumuko ang mukha, nagpapanggap na nabigo sa anulasyon, ngunit sa likod ng tiso na tumatagal ng kanyang malabi, siya ay ngumingiti ng may kasiyahan. Sa kanyang isip, naisip na niya ang sarili na nakaupo sa malaking sala, iniipon ang kanyang mga kaibigan sa inuman, at ipinagmamalaki ang bahay na itinuturing niya bilang tagumpay ng pamilya. Hindi sumagot si Sofia. Hindi siya tumayo para sumiga, hindi niya pinutol ang sinasabing ang hukom, hindi niya pinakbintangan sila sa harap ng lahat. Si Sofia ay umupo lamang ng tahimik, nakikinig sa bawat salitang binabasa ng may kalmadong mukha. Inakala ni Ramon na si Sofia ay walang patunay. Inakala ni Atenida na si Sofia ay natalo na. Hindi nila alam. Si Sofia ay sinadyang hayaan ang bahay na mapunta kay Ramon dahil ang bahay na kukunin nila ay hindi na ang palasyong kanilang inaasahan. Ang bahay na iyon ay naging bitak na. Pagkatapos ng pagdinig, nagsimulang umalis ang mga tao sa silid. Sina Ramon at Atenida ay lumabas muna ng may malungkot na mukha. Sa harap ng mga opisyal ng korte at ilang taong naroon pa, pinananatili pa rin nila ang palabas. Dahan-dahang lumakad si Ramon na parang mabigat ang kanyang hakbang. Si Atenida ay yumuyuko habang paminsan-minsan ay humihinga ng mabigat. Maging nagpunas pa siyang kanyang mata gamit ang tissue na parang hindi pa tapos ang kanyang kalungkutan. Ngunit pagdating nila sa mas tahimik na koridor, lahat ng pagpapanggap na iyon ay nahulog. Agad na itinuwid ni Ramon ang kanyang katawan. Ang kanyang malungkot na mukha ay naging malawa ng ngiti. Nagipon si Atenidang tisu sa kanyang kamay at isinaksak ito sa loob ng bag ng marahas. Wala ng luha, wala ng kalungkutan. Ang dalawa ay parang mga artista na kakababaan lang mula sa entablado. Lumakad si Sofia sa kanilang likod ng may kalmadong hakbang. Marinig niya ang maliit na tawanan ni Atenida. Nakita rin niya si Ramon na lumingon ng sandali, tinitiyak na walang mahalagang taong nakmamasid sa kanila. Sa paradahan, huminto si Ramon sa tabing ang kanyang kotse. Hinintay niya si Sofia na lumapit. Nang sapat na ang distansya, bumaling si Ramon ng may mapagmataas na ngiti. Salamat sa iyong ginawa kanina sa loop, Sofia, sabi ni Ramon ng may tono ng pang-uyam. Inakala ko ay gagawa kang malaking drama, pala naman ay matalino ka pa para mapagtanto na talagang hindi ka mananalo. Tumawa ng maliit si Atenida. Tinanaw niya si Sofia mula sa dulong buhok hanggang sa sapatos na parang tinitingnan ang isang taong wala ng halaga. Mula ngayon, huwag kang mangarap na pumasok sa bahay na iyon ulit. Sabi ni Atenida, ang bahay na iyon ay pag-ari na ang anak ko. Mas magaling kang maganap ng maliit na boarding house o magsama sa bahay ngayong makamag-anak. Ang isang babaeng tulad mo ay hindi angkop na tumira sa bahay na ganyang kaganda. Nagdagdag si Ramon ng may nasisiyahang mukha. Ang magamit mo na walang saysay ay pinasabi ko ng tipunin. Kunin mo bukas. Huwag kang pumasok sa loop. Ayaw ko pang mabahiran ng bahay kong iyong presensya. Hindi sumagot si Sofia, tinanaw lang niya sila ng tahimik. Walang luha, walang galit, walang mahabang pagtatanggol. Ang ganitong ugali ay lalo pa ring nakpasaya kay Ramon. Naisip niya na si Sofia ay tunay na napababa na at hindi na kayang magsalita. Samantalang si Sofia ay tinatamasa lamang ang mga huling segundo bago sila sumugal sa hukay na kanilang inihukay para sa sarili nila. Binuksan ni Sofia ang maliit na bag na dala niya. Dahan-dahan ang kanyang galaw, maliksi at walang pagmamadali. Tinanaw sila nina Ramon at Atenida ng may pagtataka. Ilang segundo pagkatapos, inilabas ni Sofia ang isang susi na pila mula sa loob ng bag. Agad nagliwanag ang mga mata ni Ramon.
Iyon ang pangunahing susi ng malaking bahay na matagal na nilang pinag-awayan. Hawa ni Sofia ang susi sa pagitan ng kanyang madaliri at iniabot ito kay Ramon, walang panginginig sa kanyang kamay, walang pag-alangan sa kanyang mukha. Ibinigay niya ang susi na parang ibinibigay ang isang bagay na hindi na niya kailangan. Narito ang susi, sabi ni Sofia ng dahan-dahan. Hindi na kayo kailangang mag-alala tungkol sa aking magagamit. Lahat ng mahalaga ay inilipat ko na. Ngumiti ng malawak si Ramon. Agaw niya ang susi mula sa kamay ni Sofia ng marahas. Sa kanyang hawak, ang susi ay parang tropeo ng tagumpay. Naramdaman niyang matagumpay na nilang naitapon si Sofia. Nakuha ang kanyang bahay at napahiya ang babae sa harap ng kanyang sariling pamilya. Magaling, sabi ni Ramon habang pinaikot ang susi sa kanyang kamay, kahit paano ay may alam ka rin kung paano sumunod. Tinanaw ni Atenida ang susi ng may mata na puno ng kasakiman. Sa wakas ang bahay na iyon ay tunay na atin na. Ngayong gabi ay matutulog na ako sa pangunahing kwarto. Masyadong maganda ang kwartong iyon para sa isang babaeng tulad niya. Ngumiti ng manipis si Sofia. Malamig ang ngiti. Ngunit hindi ito napansin ni Ramon. Masyadong abala siya sa pag-isip ng karangyaan na kalaunan ay matatamasa na niya. Sige Ramon, sabi ni Sofia. Buksan ang pinto mamaya. Tamasahin ang lahat ng aking inihanda sa loob. Naktaka sandali si Ramon. May isang bagay sa tonong boses ni Sofia na parang kakaiba, ngunit agad niyang itinapon ang pakiramdam na iyon. Para sa kanya, ang mga salita ni Sofia ay mapait na pahayak lang isang talong babae. Humakbang paatras si Sofia ng isang hakbang. Tinanaw niya sina Ramon at Atenida sa huling pagkakataon sa paradahan. Pagkatapos, nang walang sinasabing iba pa, siya ay bumalik at umalis. Magaan ang kanyang mahakbang na parang isang malaking pasanin ay naibaba na mula sa kanyang magabalikat. Tumawa sina Ramon at Atenida habang pinanonot si Sofia na lumalayo. Hindi nila alam na ang susing hawak nila ay hindi susi patungo sa tagumpay. Iyon ay susi patungo sa pagkabagsak. Sa loob ng kotse, napakasaya ng loob ni na Ramon at Atenida. Nagsalita sila ng walang tigil tungkol sa malaking bahay na iyon. Naisip na ni Atenida ang unang handaan na kanyang gaganapin doon. Nais niyang imbitahan ang kanyang kaibigan sa inuman, maghain ng mamahaling pagkain at hayaang mainggit ang lahat na makita ang maluho at malaking bahay na itinuturing na niya bilang pag-ari ng pamilya. Iimbitahan ko ang lahat ng aking makaibigan, sabi ni Atenida ng may naliwanag na mukha, para malaman nila na ang anak ko ay may-ari ng malaking bahay. Palagi nilang ipinagmamalaki ang kanilang mga villa at kondominium. Ngayon naman, ikukulong ko sila sa inggit. Tumawa si Ramon. Nagmaneho siya ng isang kamay, habang hawak ng isa pa ang susing bahay. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang susi at ngumingiti ng may kasiyahan. Sa kanyang isip, nagplano na siyang bagong plano. Magbebenta siyang ilang mamahaling gamit sa bahay para masagot ang kanyang personal na pangangailangan. Nais din niyang suriin ang opisina ni Sofia. Nung nakaraan ay nakita niya ang isang malaking kahang seguridad doon. Umaasa siyang mayroon pa ron na alahas, madokumento ng ari-arian o perang cash. Ngunit hindi lang iyon ang iniisip niya. Naalala rin ni Ramon si Jasmine, ang babaeng matagal na niyang kasintahan. Maganda ang babaeng iyon, maarte, at palaging nagpaparamdam kay Ramon na siya ay isang napakagandang lalaki. Nangako na si Ramon kay Jasmine na pagkatapos ang anulasyon mula kay Sofia, dadalhin niya ito sa malaking bahay. Ngayong gabi din ay ipapadating ko si Jasmine, naisip ni Ramon. Pagkatapos matulog si nanay, ipapakita ko sa kanya na tunay na akong nanalo na. Patuloy na nagsalita si Atenida tungkol sa dekorasyon. Pangunahing kwarto, malawak na kusina at bakurang hardin. Hindi siya mapakali na makita ang bahay. Ayon sa kanya, masyadong matagal na salamin ng pagkatao ni Sofia ang bahay. Ngayon ay nais niyang maging simbolo ng kanyang kadakilaan at ni Ramon ang bahay na iyon. Mabilis na tumakbo ang kotse sa makalyeng lungsod. Wala kahit kaunting pagsisisi sa kanilang mapuso. Walang hiya dahil pinalsipikahan ang madokumento.
walang kahihiyan dahil inagaw ang karapatan ni Sofia. Ang iniisip lamang nila ay tagumpay, handaan, pera at bagong buhay. Habang lumalayo sila sa bahay na iyon, lalo pang lumaki ang kanilang kaligayahan. Hindi nila alam na ang bawat metrong biyahe na iyon ay lalo silang pinalapit sa bitag na hindi nila maiwasan. Sa wakas ay huminto ang kotse ni Ramon sa harap ng mataas na rehas ng maluho at malaking bahay. Ang rehas na bakal na karaniwang saradong mahigpit ay bukas ngayon. Walang bantay na sumalubong, walang hardinero na nag-ayos ng bakuran, walang ingay ng aktibidad na makatulong tulad ng dati. Medyo nagulat si Ate Nida, ngunit ang kanyang kasiyahan ay higit pa. Siguro ay sinabi na ni Sofia sa lahat na umalis, sabi niya, "Magaling na, maghahanap na lang tayo ng bagong makatao pagkatapos. Ayaw kong gamitin ang mga dati niyang tauhan." Ipinarada ni Ramon ang kotse sa harap ng pangunahing trasa. Bumaba siya ng may kumpiyansa at lumakad patungo sa malaking pinto na gawa sa kahoy na may ukit. Si Ate Nida ay nakatayo sa tabi niya ng may sabik na mukha. Dali ng buksan, gusto ko nang makita ang sala, pinilit ni Ate Nida. Ang mamahaling sofa nito ay nandun pa siguro. Ngumiti si Ramon, inilagay niya ang susi sa butas ng pinto, pinaikot ito at dahan-dahang itinulak ang malaking pintuan. Bumukas ang pinto at ang kanilang mundo ay biglang gumuho. Ang malaking silid na dati ay punong karangyaan ay ganap na walang laman. Ang malambot na sofa na dati ay ipinagmamalaki sa sala ay wala na. Ang malaking mesa na marmol ay naglaho. Ang malaking parol na kristal na karaniwang kumikislap sa gitnang silid ay hindi na nakikita. Ang mamahaling larawan sa dingding ay nawala, nag-iwan ng walang laman at itim na mga bakas. Ang pinakanakakanawalang hininga kay Ramon ay ang sahig na marmol. Nabungkal ang sahig, ang mabasak na bato, alikabok at mga bakas ng magaspang na trabaho ay nakalaboy-laboy. Ang bahay na dati ay tulad ng palasyo ay ngayon ay naging walang lamang gusali na sira at nakakatakot. Humiyaw ng malakas si Ate Nida. "Ramon, ano ito? Nasaan ang lahat ng gamit?" Nakatayo ng nakayelo si Ramon. Ang kanyang mata ay nabaling ng mabilis sa buong silid. Humakbang siya pasilit ng may nanginginig na paa, umaasa na baka sala lamang ang walang laman. Ngunit mula sa kanyang tinatataguan, makikita niya na ang sala ay walang laman din, walang mahabang mesa, walang upuan, walang aparador na pang-display, at kahit ilang bahaging dingding ay mukhang sira. Hindi possible, bulong ni Ramon, hindi possible na inilipat niya ang lahat. Hawak ni Ate Nida ang kanyang dibdib, namumutla ang mukha. Ang bahay na pangarap na inaasahan niyang magiging lugar ng handaan ay mukhang guho na ngayon. Lahat ng pangarap tungkol sa karangalan, maluho at marangyang pamumuhay, at papuringang kaibigan ay nabasag sa harap ng kanyang mata. Nagsimulang maunawaan ni Ramon ang kahulugan ng ngiti ni Sofia sa paradahan noong hapon, ngunit lahat ay huli na. Habang sina Ramon at Ate Nida ay nakatayo pa rin na nakatunganga sa walang lamang bahay, may narinig na mababang ingay mula sa sulok ng silid. Sa una ay tulad lamang ng mahinang hagulgol, ngunit ilang segundo pagkatapos, ang tunog ay naging mas malinaw. Dahan-dahang lumingon si Ate Nida. Mula sa likod ng anino, lumabas ang ilang malalaking bantay na aso. Matibay ang kanilang katawan, matalim ang kanilang mga mata, at nakikita ang kanilang mga ngipin habang nahuhumagong. Agad na umatras si Ate Nida habang tinatakpan ang kanyang bibig. "Ramon," bulong niya ng nanginginig. "May mga aso." Bago pa makatugon si Ramon, ilang matatangkad na lalaking may malakas na katawan ang lumabas mula sa kaloob-luban ng bahay. Nakasuot sila ng madilim na damit, matigas ang kanilang mukha. Ang kanilang matingin ay hindi nagpapakita ang kahit anong kabaitan. Marami sila at gumagalaw, sila tulad ng mataong matagal nang nagmamay-aring lugar na iyon. Humiyaw ulit si Ate Nida. Refleksibo ring umurong si Ramon patungo sa pinto. Ngunit isang matangkat na lalaking may mabangis na mukha ang nauna nang nakatayo sa kanyang likod. Hinilang lalaking iyon ang malaking pinto hanggang masara at sinesusi ito mula sa loob. Ang tunong ng susi na pinaikot ay narinig ng napakatalinghaga.
Ang tunog na iyon ay parang hatol para kay Ramon. Humagbang pasulong ang matangkad na lalaki. Sa kanyang pisngi ay may manipis na tahingang paklat na nagpapatingkad sa kanyang nakakatakot na hitsura. Tinanaw niya si Ramon mula ulo hanggang paa at ngumiti ng malamig. Naparito ka na rin sa wakas, Ramon. Naghihintay na kami sa iyo mula pa kaninang umaga. Sinubukan ni Ramon na lunukin ang lawe, ngunit tuyot ang kanyang lalamunan. Sino kayo? Tanong niya ng pilit na matigas ang boses. Kahit malinaw na nanginginig, ano ang ginagawa ninyo sa aking bahay? Tumawa ng maikli ang lalaki. Sumabay na tumawa ang kanyang matauhan na lalo pang nagpapanlumo sa maluho at malaking bahay. Ang iyong bahay, ulit ng lalaki. Napakalakas ng loob mong tawagin itong iyong bahay, samantalang ikaw mismo ang nagamit nito bilang sangla ng utang sa amin. Nagbago ang mukha ni Ramon. Tinanaw siya ni Atenida ng may gulat at takot. Anong utang, Ramon? Tanong ni Atenida ng mababaang boses. Hindi agad sumagot si Ramon. Ang kanyang mata ay nakatutok pa rin sa lalaki ng may pagkabagabag. Alam niya kung sino ang mga taong ito, alam niya kung saan sila nanggaling, at alam niya na ang kanilang pagdating ay hindi aksidente. Lumapit ng mas malapit ang pinunong grupo. Inakala mo ba na pagkatapos ng pagdinig ay maaari kang direktang magbenta ng bahay at mabayaran ang iyong utang? Sa kasamaang palad, ang bahay na ito ay isang walang lamang balat na ngayon, kaya huwag mag-aksaya na aming oras. Naparito kami para maningil ng pera, hindi para makinig ng gapaliwanag. Nagsimulang umiyak si Atenida, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang bag, na parang mapagtataguan siyang lahat ng panganib sa silit na iyon. Nagising na si Ramon na si Sofia ay hindi lamang ginalisan ang bahay. Inayos din ni Sofia na ang mamaniningil ng utang ay naghihintay ng tama sa loob ng bahay na katatapos pa lang niyang agawin. Sinubukan ni Ramon na ayusin ang kanyang pahinga. Alam niya na nasa malaking panganib siya, ngunit sinubukan pa rin niyang mapanatili ang natitirang pagpapahalaga sa sarili sa harap ng kanyang ina. Maari akong magpaliwanag, sabi ni Ramon ng mabilis. Ito ay isang usapin ng negosyo lamang. Ngumiti ng pang-asar ang pinunong maniningil ng utang. Negosyo? Tanong niya. Nang hiram kang maraming milyon mula sa amin para sa isang pekeng investment, ginarantiyahan mo ang bahay na ito. Nangako kang magbabayad pagkatapos matapos ang anulasyon. Ngayon ay tapos na ang iyong anulasyon, kaya magbayad ka. Natitisod si Atenida. Tinanaw niya si Ramon ng may palaking mga mata. Maraming milyon. Nanginginig ang kanyang boses. Ramon, maraming milyon ka bang hiniram? Hindi makatugon si Ramon. Ang malamig na pawis ay nagsimulang dumampi sa kanyang noo. Tunay na nanghiram nga si Ramon mula sa grupo ng mga komplikadong money lender. Sa simula, naniniwala siya sa isang investment na ipinakita ngang isang kakilala na magbibigay ngang malaking kita sa maikling panahon. Nais niyang kumita ng mabilis, may sara ang kanyang magastusin sa maluho at marangyang pamumuhay at mabayaran ang kanyang relasyon kay Jasmine. Bahagi ngang pera ay ginamit niya para sa pekeng investment. Bahagi pa ay ginastos niya para bigyan si Jasmine ngang mamahaling regalo, mabayaran ang apartment, bumiling kotse, at matugunan ang lahat ng kahilingan ng babaeng iyon. Naisip ni Ramon na magiging madali ang lahat. Kapag ang bahay ni Sofia ay napunta sa kanya, magbebenta siyang bahay, mababayaran ang utang, at magkakaroon pa ngang natitirang maraming pera. Ngunit ngayon ang bahay ay walang laman, nawala ang makasangkapan, nabungkal ang marmol, nailawan ang mamahaling ila. Lahat ng bagay na nagbibigay ng mataas na halaga sa bahay ay naglaho na. Nagsimulang mangisay si Ramon. Ang bahay na ito ay mahalaga pa rin, sabi niya ng may pagkabagabag. Malawak ang lupa, malaki pa rin ang gusali. Maaari ninyong kunin ang bahay na ito. Lumapit ang pinunongang maniningil ng utang at sinampal si Ramon ng malakas hanggang natumba ang lalaki sa sahig. Humiyaw si Atenida nang makita ang kanyang anak na bumagsak. Sa tingin mo ba ay tanga kami? Sigaw na laki. Ang isang sirang bahay na tulad nito ay hindi sapat para mabayaran ang aming pera. Ang interes ay patuloy na lumalaki araw-araw.
Hindi ka maaring magbayad sa amin ng walang lamang gusali. Hinawakan ni Ramon ang sulok ng kanyang labi na masakit. Namumutla ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, tunay siyang natakot. Nagsimulang umiyak ng istriko si Ate Nida. Lahat ng pangitain tungkol sa handaan, pangunahing kwarto, at papuringam ga kaibigan ay naglaho. Ang natitira lamang ay ang katotohanang ang bahay na iyon ay hindi regalo ng tagumpay, kundi bita ng utang na handang lamunin sila. Yumuko si Ramon, sa kanyang isip, isang pangalan ang nagsimulang lumabas, Sofia. Sa wakas ay naunawaan niya na alam ng babae ang lahat at sinadya niyang hayaan si Ramon na kunin ang bahay para ang lahat ng utang na nakalagay sa bahay na iyon ay mahulog na sa kanyang mabalikat. Ilang buwan bago ang araw na iyon ng pagbagsak, si Sofia ay nagsimula ng maramdaman na may mali sa kanilang pag-aasawa. Madalas na umuwi si Ramon ng hating gabi. Ang kanyang telepono ay lagi na niyang dala kahit saan. Madali na siyang magalit sa tuwing may simpleng tanong si Sofia. Si Ate Nida naman ay lalo ng madalas na nanliligaw kay Sofia at nag-usap-usap tungkol sa kayamanan sa kakaibang paraan. Isang gabi, nakahanap si Sofia nga isa pang telepono ni Ramon sa loob nga lalagyan nga mesa sa opisina. Ang teleponong iyon ay nakatago sa likod nga maksang bunton na lumang dokumento. Sa una ay nais lamang ni Sofia na tiyakin kung anong bagay ang naroroon. Ngunit nang mag-ilaw ang screen ng telepono, ilang mensaheng pumapasok ay agad na nakita. Ang pangalan ng nakpadala ay si Jasmine. Ang mamensaheng iyon ay nagdulot ng parang pinipiga ng puso kay Sofia. Hindi lang simpleng pag-usap ang laman. Nag-usap si Ramon ng may pagmamahal sa babaeng iyon. Nangako siyang bahay, kotse, at bagong buhay pagkatapos niyang hiwalayan si Sofia. Naupo si Sofia ng tahimik sa silyang opisina. Ang kanyang nga mata ay binabasa ang bawat salita ng may pusong nasira. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi niya ibinato ang telepono. Hindi niya ginising si Ramon ng gabing iyon. Pinili niyang mag-isip. Kinabukasan, kumuha si Sofia ng isang pribadong investigador. Nais niyang malaman kung gaano kalayo ang pagtataksil ni Ramon. Ang resulta ay higit pa sa naniwala siya. Natuklasan ng investigador na hindi lang nanliligaw si Ramon, siya ay may kaugnayan din sa pautang na ilegal, pekeng investment, at plano ngang pamumpalso ngang dokumento kasama si Ate Nida at ang abogadong si Hector. Natanggap ni Sofia ang lahat ng ulat ng may kalmadong mukha kahit ang kanyang dibdib ay parang nasusunog. Sa loob ng ulat na iyon ay may kopya ng pag-usap ni Ramon at Ate Nida. May patunayng kahina-hinalang paglipat ng pera. May pangalan ni Hector bilang abogadong tumulong sa kanila upang gumawang pekeng prenuptial agreement. Mayroon din impormasyon na ang bahay ni Sofia ay ginamit bilang sanglang utang ng wala siyang kaalaman. Nang sandaling iyon, napagtanto ni Sofia ang isang bagay. Hindi lang nilabak ni Ramon ang kanyang pag-ibig. Sinisikap ni Ramon na agawin ang kanyang buhay. Mula ng araw na iyon, tumigil si Sofia na maging isang asawang umaasa na maaring mapagbago ang kanilang pag-aasawa. Naging babae siya na maingat na nagpaplano nga hakbang. Hindi na niya pinag-usapan pa si Ramon. Hindi na niya ipinakita ang kanyang hinala. Ngumiti siya tulad ng dati, nagsalita tulad ng dati, at pinabayaang maramdaman ni Ramon na ligtas siya. Dahil habang mas naramdaman ni Ramon na ligtas siya, mas madali para kay Sofia na mangolekta ng patunay. Pagkatapos malaman ang lahat ng plano ni Ramon, nagsimulang gumalaw si Sofia ng walang ingay. Alam niya na ang bahay ang magiging sentro ng pag-aagawan. Alam din niya na gustong-gusto ni Ramon ang lahat ng mahalagang gamit sa loop nito. Kaya nagpasya si Sofia na ibalik ang lahat ng pag-ari niya bago pa makarating si Ramon. Nang lumabas si Ramon kasama si Jasmine, tinawag ni Sofia ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Ibinenta niya ang ilang mamahaling kasangkapan ng opisyal. Ang naka-import na sofa, mesang marmol, antikong aparador, mamahaling nga pagpipinta at mahal na alpombra ay isa-isang inilipat mula sa bahay. Lahat ay ginawa ng maayos, sunod-sunod at hindi kapansin-napansin. Si Ate Nida na madalas puntahan ang bahay
ay hindi kailanman naginala dahil sadyang isinara ni Sofia ang ilang kwarto sa dahilang may renovasyon. Masyadong abala rin si Ramon sa pag-enjoy sa kanyang lihim na relasyon para mapansin ang maliliit na pagbabago sa bahay. Hinubad din ni Sofia ang malaking kristal na parol sa sala. Ang ilaw na iyon ay binili niya nun gamit ang sariling pera. Hindi siya handang maging dekorasyon ng bahay para kina Ramon at Jasmine. Pagkatapos nito, ipinagawa niya sa mga trabahador ang pagbungkal ng mamahaling sahig na marmol na matagal na naging ipinagmamalaki ng bahay. Ang trabaho ay mabilis na nagawa. Sa loob ng ilang araw, ang dating maluho at marangyaang bahay ay naging walang laman. Ngunit mula sa labas, ang bahay ay mukhang pareho pa rin. Ang rehas nito ay malaki pa rin. Ang panlabas na dingding nito ay matibay pa rin. Ang terasa nito ay mukhang mamimili at maganda pa rin mula sa malayo. Sinuman na hindi pa nakapasok ay hindi malalaman na ang loob ng bahay ay walang na kahit anong karangyaan. Pinutol din ni Sofia ang ilang serbisyong bahay. Inalis niya ang makatulong na may mayos na bayad. Inilipat niya ang mamahalagang dokumento sa ligtas na lugar. Binago niya ang ekses sa bangko, inilipat ang mga ari-arian, at tiyak na lahat ng mahalaga na bagay ay nakalabas na sa bahay. Ang natira ay isang walang lamang gusali, isang malaking balat na walang laman. Habang nagpapatuloy ang anulasyon, naniniwala sina Ramon at Atenida na inaabot nila ang isang palasyo. Hindi nila alam na ang palasyong iyon ay inalis ng tunay na may-ari, ang lahat ng nasa loob. Hinayaan ni Sofia silang kunin ang bahay hindi dahil natalo siya, kundi dahil nais niyang si Ramon mismo ay pumasok sa bitag na itinayo ng kanyang sariling kasakiman. Bumalik sa walang lamang bahay, sina Ramon at Atenida ay nasa malaking pressure na. Napapalibutan sila ng mga maniningil ng utang. Patuloy na humuhumagong, mababang ang mga bantay na aso. Ang hangin sa loob ng bahay ay mainit, punong alikabok at nakakapadamang dusang pahinga. Umiyak si Atenida habang hawak ang braso ni Ramon. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang babaeng ilang oras na ang nakakaraan ay hambok na humiya kay Sofia ay mukhang isang taong nawalan ng lahat ng katapangan. Pakibigyan kami NG oras, sabi ni Atenida sa pinuno NG mga maniningil NG utang. Maaari akong makipag-ugnayan sa aming abogado, siguradong malulutas niya ito. Marami siyang koneksyon, makapagdadala siyang pera o pulisya. Tiningnan ng pinuno nga maniningil ng utang si Atenida ng may walang pasensyang mukha. Abogado, tanong niya ng may panunuya. Oh, mabilis na sagot ni Atenida. Si Hector, siya ang nagayos ng lahat ng aming madokumento. Siguradong alam niya kung paano kami mailigtas. Agad na tumango si Ramon na nandun pa sa sahig. Si Hector nga ang taong palaging tumulong sa kanila. Ang abogadong iyon ay matalino, mahusay mag-twist ng salita, at palaging mukhang tiwala sa harap ng kanyang mga kliyente. Naniniwala si Ramon na si Hector ay makakahanap ng paraan palabas. Nag-isip ng sandali ang pinuno ng mamaniningil ng utang. Para sa kanya, kung ang abogado ay makapagdadala ng pera, walang masama sa pagbibigay ng pagkakataon, nagsenyas siya sa kanyang mataw na bahagyang umatras. Tumawag ka ngayon, malamig na sabi nito, ngunit huwag kang sumubok na manlinlang, kung magloloko ka sa amin, mas masama ang mangyayari. Paulit-ulit na tumango si Atenida. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang bag at kinuha ang kanyang telepono. Halos hindi makapindot sa screen ng tama ang kanyang daliri. Pagkatapos ng ilang maling pindot, sa wakas ay nahanap niya ang kontak ni Hector. Ginawa ang tawag, narinig ang tintinig. Isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Huminto sa pahinga si Atenida. Tinanaw ni Ramon ang screen ng telepono na iyon na parang tinitingnan ang tanging pintuan palabas ng impyerno. Sa wakas ay nakakonekta ang tawag. Agad na nagsalita si Atenida nang hindi naghihintay. Hector, tulungan mo kami. Nandito kami sa bahay at may mga maniningil ng utang. Hinihiling nila ang pera ngayon din. Magdala kang pulisya, magdalang pra, gawin mo ang kahit ano maaari kaming mapanganib.
Ngunit pagkatapos na matapos magsalita si Atenida, walang boses ni Hector mula sa kabilang linya. Ang narinig lamang ay isang maikling katahimikan. Pagkatapos ay sumagot ang isang babaeng boses ng tahimik na tahimik. Hinahanap mo si Hector? Biglang nayelo ang mukha ni Atenida. Ang boses na iyon ay hindi boses ni Hector. Iyon ay boses ni Sofia. Halos bumaksak ng telepono si Atenida. Namutla ang kanyang mukha. Pumanganga ang kanyang mata at nanginig ang kanyang labi na pinipigilan ang pagkagulat. Sofia, halos nasukal ang kanyang boses. Bakit ikaw ang sumasagot sa telepono ni Hector? Ano ang ginagawa mo? Agad na itinuwid ng katawan ni Ramon. Tinanaw niya ang kanyang ina ng may pagkabagabag. Sa parinig ng pangalan ni Sofia sa ganoong sitwasyon ay lalo pang nangingibabaw ang kanyang dibdib. Mula sa kabilang linya, ang boses ni Sofia ay mapanatag na mapanatag, walang galit, walang pagkabagabag, lalo na ang katahimikang iyon ay nagpapaginaw sa kay Atenida. Hindi na makatutulong si Hector sa inyo, sabi ni Sofia, ilang minuto na ang nakakaraan at dinala na siyang pulisya. Natigilan si Atenida. Ano ang ibig mong sabihin? Mahinang tanong niya. Inaresto siya sa ilalim ng hinala ng pamumpalso na dokumento, pandaraya at pakikilahok sa inyong plano. Sagot ni Sofia, lahat ng patunay ay naisumite ko na. Kopyang pekeng madokumento, recording mapag-uusap, patunayng paglipat ng pera at lahat ng komunikasyon ninyo sa kanya. Naramdaman ni Ramon na umiikot ang kanyang ulo. Hindi niya akalaing mayroon si Sofia ngang patunay sa ganyang lalim. Sa lahat ng panahon ay naisip niyang napaka-perpekto ngang kanilang plano. Naisip niyang si Sofia ay isang babaeng labis na nagtitiwala sa kanyang asawa at pamilya ng asawa. Pala ay alam na ni Sofia ang lahat. Sinubukan ni Atenida na maging malupit muli. Matalinghaga kang babae, sinadya mo kaming ibitag, sigaw niya. Tumawa ng maliit si Sofia. Ang tawang iyon ay mahinahon, ngunit parang kutsilyo. Hindi ako ang nagbitak sa inyo, ate. Kayo mismo ang gumawa ngang bitak na iyon. Hayaan ko lang kayong pumasok sa loop nito. Walang sagot si Atenida. Nagpatuloy si Sofia. Mula ngayon ay huwag nang umasa na darating si Hector na may tulong. Abala siya ngayon sa pagpapaliwanag ng kanyang krimen sa pulisya. Pagkatapos, kayo naman. Nag-click ang telepono. Tiningnan ni Atenida ang madilim na screen ng telepono. Nangingini ng husto ang kanyang makamay. Agaw ni Ramon ang telepono. Sinubukang tawagan muli si Hector, ngunit hindi na aktibo ang numero. Tunay na nawala si Hector. Gumuho ang kanilang huling pag-asa. Dahan-dahang naupo si Atenida sa sahi. Punong luha ang kanyang mata. Ang babaeng kakararating lamang sa malaking bahay na punong ang pangarap ay ngayon ay napagtanto na wala na siyang sinumang maaring hingan ng tulong. Hawak ni Ramon ang kanyang ulo sa dalawang kamay. Isinara ni Sofia ang lahat ng daan palabas. Nagsimulang mawalan ng pasensya ang pinuno nga maniningil ng utang. Nakita niyang sina Ramon at Atenida ay wala ng kahit anong tulong. Walang abogado, walang cash, walang malaking bahay na agad na mabibili. Nagsenyas siya sa kanyang matauhan. Isang lalaki ay nakdala ng makapal na tumpok dokumento mula sa itim na bag at inihagis ito sa harap ni Ramon. Pumirma. Utos Energy Pinuno. Tiningnan ni Ramon ang madokumentong iyon nang may walang lamang nga mata. Ano ito? Mahinang tanong niya. Kautusan ng pagpapalipat ng ari-arian, sagot ng lalaki. Ang iyong personal na account, mga sasakyan na nasa pangalan mo pa, natitirang ipon, at lahat ng maliliit na ari-arian na maari pa naming makuha. Hindi pa rin iyon makakatakip ng punong utang mo. Ngunit kahit papaano ay sapat para mabayaran ang ilan sa interes. Mabilis na umiling si Ramon. Hindi ko maaring lagdaan ito. Kung kukunin ang lahat, wala na akong matitira. Yumuko ang pinuno, tumingin kay Ramon mula sa malapit. Wala ka nang matitira. Sinubukan ni Ramon na umatras, ngunit 2 tauhan ng mga maniningil ng utang ang agad na humawak sa kanya, pinilitang siya na maupo sa maruming sahig. Isang balpen ang inihagis sa malapit sa kanyang kamay. Pumirma na ngayon, sabi ng pinuno.
o payakuhin ka namin. Tinanaw ni Ramon ang kanyang ina, umaasa na masasabi ni Atenida ang kahit ano, ngunit si Atenida ay umiyak lamang habang niyayakap ang kanyang bag. Wala ng estratehiya, wala ng kayabangan, tunay silang naipit. Sa nanginginig na kamay, kinuha ni Ramon ang balpen. Binasa niya ng dahan-dahan ang nilalaman ng dokumento. Ang bawat pangungusap ay parang kutsilyo na nakputol ngang natitirang buhay niya. Ang kanyang personal na account ay maobligang walain, ang kanyang kotse ay isusuko, ang maliliit na ari-arian na natitira ay ililipat, lahat ng ipinagmamalaki niya ay mawawala, ngunit wala siyang pagpipilian. Isa-isa, pinirmahan ni Ramon ang malagda niya. Ang bawat pirma ay parang pagbaba ng antas. Mula sa isang mayabang na lalaking akala ay maagaw ang malaki at maluho at marangya ang bahay, naging isang taong pinilit na isuko ang natitirang buhay niya sa sahig ng walang lamang bahay. Pagkatapos lagdaan ang huling dokumento, kinuha ngang pinuno nga, maniningil ngang utang ang makapal na file at ngumiti ng may kasiyahan. Magaling, sabi nito. Ngayon ay nagsimula ka ng maunawaan ang kahihinatnan ng isang pangakong hindi mo matutupad. Yumuko si Ramon, humina ang kanyang makamay, walang laman ang kanyang dibdib. Sa isang gabi, nawala na ang lahat ng huling taglay niya at hindi pa iyon sapat para mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Pagkatapos matapusin ang usapin kay Ramon, ang atensyon ng maniningil ng utang ay lumipat kay Atenida. Agad na mahigpit na niyakap ng babae ang kanyang bag. Umatras siya habang umiling-iling na parang alam na niya kung ano ang mangyayari. Huwag, nanginginig ang kanyang boses. Wala akong mayroon, personal na gamit ko ang lahat ng ito. Tinanaw ng pinuno nga maniningil ng utang ang naalahas na nakaswat sa katawan ni Atenida, makapal na gintong kuwintas sa kanyang lig, brilyanteng pulsera pa ring nakaswat sa kanyang pulso. Malaking singsing na may kinang nabato sa kanyang daliri. Lahat ng bagay na iyon ang ipinagmamalaki ni Atenida sa lahat ng panahon. Madalas niyang ipinagmamalaki ang maito sa mainuman. Madalas na ginamit ang mga alahas na iyon para mapababa ang ibang babae. Minsang naasar pa niya si Sofia dahil naisip niyang masyadong simple ang pagbibihis nito. Ngayon ang mga alahas na iyon ang naging target. Lumalapit ang dalawang lalaki. Sinubukan ni Atenida na protektahan ang kanyang lig, ngunit ang kanyang makamay ay agad na itinulak sa gilid. Ang gintong kuwintas ay hinila ng marahas. Humiyaw si Atenida. Hindi lang dahil masakit, kundi dahil sa hiya at pagkawala. Huwag ninyong kunin, sa akin iyon, sigaw niya. Walang mahalaga sa kanila. Marahas na nilabas ang kanyang pulsera. Hinila ang singsing mula sa kanyang daliri. Nagpumilit si Atenida, ngunit ang kanyang lakas ay hindi katapat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa loob ng ilang minuto, lahat ng alahas na matagal na naging simbolong kanyang karangalan ay napalipat ng hawak. Naupo si Atenida sa sahig, walang laman ang kanyang lig, walang laman ang kanyang pulso, walang laman ang kanyang daliri. Tinanaw niya ang sariling katawan na parang hindi niya ito kilala. Walang alahas, walang bahay, walang pera, walang kaibigan. Naramdaman ni Atenida na ang buong pekeng pagkatao niya ay gumuho. Nakita ni Ramon ang kanyang ina na umiyak, ngunit hindi niya kayang tumulong. Siya mismo ay nasira na. Lahat ng ipinagmamalaki nila ay kinuha ng katotohanang hindi nila kayang labanan. Umiyak ng istriko si Atenida. Sofia, bulong niya ng punong galit. Lahat ito ay dahil kay Sofia. Ngunit malalim sa kanyang puso, alam niya na hindi iyon ganap na totoo. Lahat ito ay nangyari dahil sa kanyang sariling kasakiman. Nais niyang agawin ang bahay na hindi naman niya karapatan. Nais niyang mamuhay ng maluho at marangya sa pamamagitan ng kasinungalingan. Nais niyang itaboy si Sofia ng walang kahihiyan. At ngayon ay nakaupo siya sa sahig ng walang lamang bahay, nawalan ngang lahat ng simbolong karangyaan na dati niyang ipinagmamalaki ng may kayabangan. Nagsimulang lumubog ang gabi. Ang malaking bahay ay lalo pang dumilim. Walang kuryente, walang ilaw. Kaunting liwanag lamang mula sa labas na pumapasok sa mga bitak ng bintana. Ang hangin ay naramdamang malamig at mabigat.
Ang alikabok mula sa nabungkal na sahig ay nagpapahirap ng pahinga. Nakasandal si Ramon sa dingding. Marungis ang kanyang mukha, marumi ang kanyang damit, at masakit pa rin ang kanyang labi mula sa suntok. Sa tabi niya, patuloy na umiiyak ng mahinahon si Ate Nida. Paminsan-minsan niyang binabanggit ang pangalan ni Sofia. Naroon pa rin ang mamaniningil ng utang sa lupngang bahay. Ilan sa kanila ay nakaupo sa sulok ng silid. Naghihiga ang mabantay na aso hindi kalayo sa pinto, ngunit ang kanilang mamata ay alerto pa rin. Naramdaman ni Ramon na dahan-dahan ang takbo ng oras. Ang bawat minuto ay parang parusa. Hindi niya alam kung paano lalabas sa sitwasyong iyon. Wala siyang pera, wala siyang abogado, wala siyang bahay na may halaga. Pati na rin si Jasmine. Ang babaeng akala niya ay maari niyang puntahan, wala pang alam sa kaguluhan na ito. Biglang mula sa labas ng bahay ay narinig ang tunog ng sirena. Sa simula ay malabo, pagkatapos ay lumalaki ang tunog. Agad na itinuwit ni Ramon ang kanyang ulo. Ang kanyang mga matang nanlalabo mula kanina ay biglang nagliwanag. Tinanaw din ni Ate Nida ang pinto ng tumigil na umiyak. Ramon, mahinang sabi niya. Iyon ay tunog ng pulisya. Dahan-dahan na tumayo si Ramon, lumabas ang pag-asa sa kanyang mukha. "Oo, nanay, darating ang pulisya. Maliligtas tayo." Lalo na lumalapit ang tunog ng sirena. Ang pulang at asul na ilaw ay kumikislap mula sa labas ng bahay, pumapasok sa mga bita ng bintana at tumatalbok sa mga walang lamang dingding. Para kay Ramon, ang ilaw na iyon ay mukhang huling tulong. Tinanaw niya ang mga maniningil ng utang ng may mahinang ngiti. "Kayo ay tapos na," sabi niya habang sinusubukang maging matapang muli. "Darating ang pulisya, lahat kayo ay maaaresto." Hindi tila natakot ang pinuno ng mamaniningil ng utang. Lumingon lang siya sa pinto at nagsenyas sa kanyang matao na manatiling kalmado. Hindi papansinin ni Ramon, masyadong abala siya sa pagiging galak. Sa kanyang isip, ang pulisya ay siguradong dumating dahil may kapitbahay na nakarinig ng kaguluhan. O baka si Sofia ay natakot at nagulat. Anuman ang dahilan, sigurado si Ramon na mililigtas siya. Ilang segundo pagkatapos ay narinig ang tunog ng maraming yabak sa terasa. Pagkatapos ay sinipa ang pangunahing pinto mula sa labas. Ilang opisyal ng pulisya ang pumasok ng may determinasyon. Ilan sa kanila ay nakadamit ng kumpletong uniforme, ilan pa ay nakasibilyan. Nakalat sila sa loob ng silid at inutusan ang lahat na manatiling tahimik. Akat na sumuong si Ramon nang may mukhang puno ng pag-asa. "Sir, tulungan ninyo kami. Ang mataong ito ay humawak sa akin at sa aking ina. Pinipilitang ibigay namin ang aming ari-arian. Arestuhin ninyo silang lahat." Sumabay na umiyak ng malakas si Ate Nida. "Oh, sir, kami ang biktima. Halos maapektuhan kami." Ngunit ang mga opisyal ay hindi agad inaresto ang mga maniningil ng utang. Sa halip ay tinanaw nila si Ramon. Dahan-dahang nawala ang ngiti ni Ramon. Isang opisyal na nakasuot ng sibilyan ay humakbang pasulong. Matigas ang kanyang mukha. Sa kanyang kamay ay isang folder na puno ng opisyal na mga dokumento. Huminto siya ng tama sa harap ni Ramon. Sinubukan pang ngumiti ni Ramon kahit ang kanyang dibdib ay nagsimulang maging hindi comfortable. "Sir, maaari akong makpaliwanag." Saudara Ramon Paraino, putol ngang opisyal ng patay na boses. Natigilan si Ramon. Binuksan ng opisyal ang folder at ipinakita ang kautusan. "Ikinakaresto ka namin sa ilalim ngang hinala ng pag-embezzle ng pondo ng kumpanya, money laundering, pandaraya, at pamumpalso ng dokumento." Agad na namutla ang mukha ni Ramon. Humiyaw si Ate Nida. "Hindi posible. Ang anak ko ay biktima. Mali kayo." Agad na lumapit ang ibang opisyal. Umatras si Ramon ng isang hakbang, ngunit dalawang pulis ang nakatayo na sa kanyang likod. Lumingon siya sa kanan at kaliwa, naghahanap ng daan palabas na wala. "Ito ay pagkakamali," sabi ni Ramon ng nautal. "Maaari akong magpaliwanag, mayroon akong abogado." Mataimtim na tinanaw siya ang opisyal.
Ang abogadong Hector ay naaresto na mula sa unang pagsisiyasat. Ang kanyang pangalan ay nakakonekta rin sa pamumpalsmemeng dokumentong ginamit ninyo sa pagdinig. Naramdaman ni Ramon na humina ang kanyang tuhod. Ang pangalan ni Hector na binanggit ng opisyal ay winasak ang natitirang pag-asa niya. Kung naresto na si Hector, ibig sabihin ay lahat ng patunay ay tunay na nasa kamay ng pulisya. At kung lahat ng patunay ay nailabas na, wala ng kwentong maaari niyang gawin. Sinubukan ni Atenida na lapitan ang opisyal. Sir, huwag ninyong dalhin ang aking anak. Lahat ito ay panloloko. Ang aking manugang ang masama. Si Sofia ang nagbintang sa amin. Ngunit ang kanyang sinabi ay walang bisa. Patuloy ang mga opisyal sa kanilang tungkulin. Hinila nila ang makamay ni Ramon sa likod. Ang malamig na posas ay pumihit sa kanyang nga pulso. Ang tunong pag-click ng posas ay narinig ng napakatalinghaga. Natigil si Ramon. Ilang oras bago iyon, nakatayo siya sa paradahan ng hukuman habang inaalipusta si Sofia. Hawak niya ang susing bahay ng may pagmamalaki. Naramdaman niyang magsisimula ngang bagong buhay na punong karangyaan. Ngayon sa bahay na katatapos lang niyang agawin sa pamamagitan ng pekeng dokumento, siya ay nakatayo bilang isang suspek. Giniposasan siya sa gitnang walang lamang silid na sira. Umiyak ng istriko si Atenida at tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Tinanaw siya ni Ramon nang may takot sa mukha. Sa unang pagkakataon, wala siyang mayabang na salita. Walang mapanlinlang na ngiti, walang matalinong plano. Takot lang. Habang ginagabayan siya palabas nga opisyal, bahagya pang lumingon si Ramon sa loob ng bahay. Ang walang lamang silid na iyon ay madilim at malamig. Doon nagtapos ang lahat ng kanyang kasakiman. Doon niya napagtanto na si Sofia ay hindi kailanman tunay na natalo. Nahihintay lamang si Sofia ngang tamang pagkakataon. At nang gabing iyon, ang pagkakataong iyon ay dumating na. Mabilis na lumakat ang sasakyan ng pulisya sa kalsadang gabi. Nakaupo si Ramon sa likod na upuan na giniposasan ang kamay. Namumutla ang kanyang mukha, marumi ang kanyang damit ng alikabok mula sa walang lamang bahay, at tunay na nagulong ang kanyang isipan. Ilang oras bago iyon, nakatayo pa siya sa harap ni Sofia ng punong kayabangan. Naramdaman niyang nanalo na siyang malaking bahay, kayamanan at bagong kinabukasan. Ngunit ngayon lahat ng iyon ay gumuho ng napakabilis kaya siya mismo ay halos hindi makapaniwala. Sa gitnang kanyang pagkabagabag, naalala ni Ramon ang isang pangalan, Jasmine. Ang babaeng iyon ang dahilan ng kanyang pagtataksil kay Sofia. Ang babaeng iyon din ang matagal niyang minamahal ng lubos at pinalayaw ng apartment, mamahaling kotse at malaking pera. Naniniwala si Ramon na kahit papaano si Jasmine ay maaari pa rin siyang tulungan. Kung ibebenta ang apartment at kotse, maaari siyang gumamit ng pera para kumuha ng malakas na abogado. Sa mapaos na boses, namanhik si Ramon sa opisyal na pahintulutang makipag-usap sa isang tao. Pagkatapos ng sandali, binigyan siyang maikling panahon. Agad na kinuha ni Ramon ang kanyang telepono sa nanginginig na mga kamay at pinindot ang numero ni Jasmine. Ilang beses na narinig ang tintinig. Malakas ang tibok ng puso ni Ramon, umaasa na ang babae ay magsasagot kaagad. Sa wakas ay nakonekta ang tawag. Mula sa kabilang linya ay narinig ang malakas na musika na parang mula sa isang nightclub. Agad na nagsalita si Ramon nang nagmamadali. Jasmine, ito ako. Pakikinig ka sa akin. Malaking problema ang aking kaharapin. Inaresto akong pulisya. Halos wala na ang lahat na aking kayamanan. Kailangan kita ngayon. Dahan-dahang lumaba ang musika para bang lumipat si Jasmine sa mas tahimik na lugar. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay hindi nagpapahayag ng kahit anong pagkabagabag. Sa halip ay narinig siya na parang hiwalay ang lahat ng iyon sa kanya. Kaya naaresto ka na rin sa wakas, Ramon. Natigilan si Ramon. Nagsimulang maging mahigpit ang kanyang dibdib. Hindi pa niya napagtanto na ang huling suntok sa kanyang buhay ay nagsimula na. Sinubukan ni Ramon na pakalmahin ang sarili. Sinubukan niyang hikayatin ang sarili na nagulat lang si Jasmine. Dahil sa lahat ng oras na iyon, palagi itong nagsasabi na mahal niya siya.
Palagi siyang tinatawag na isang magiting na lalaki, isang matapang na lalaki, at isang lalaking nararapat sa mas magandang buhay kaysa kasama si Sofia. Jasmine, pakiusap tulungan mo ako, sabi ni Ramon nang nanginginig ang boses. Ibenta mo ang apartment at kotse na ibinigay ko sa iyo. Ang pera ay magagamit para sa abogado. Pagkalaya ko, ipangako ko na papalitan ko ang lahat ng iyon. Magsisimula tayong bagong buhay. Ilang segundo ay walang sagot. Pagkatapos ay narinig ang maliit na tawa mula sa kabilang linya. Ang tawang iyon ay hindi mainit, hindi malambot. Iyon ay tunog ng panlalait. Ramon, tunay kang nakakaalif, sagot ni Jasmine. Ang apartment at kotse ay ibinenta ko na nung nakaraang linggo. Parang tumigil ang pahinga ni Ramon. Ano ang ibig mong sabihin? Nalaman ko na nagsimulang magsiyasat ang iyong kumpanya. Narinig ko rin ang balita tungkol sa iyong utang. Kaya bago pa masangkot ang lahat, ibinenta ko ang lahat ng ari-arian na nasa pangalan ko. Ang pera ay ligtas na sa aking account. Hindi makapaniwala si Ramon. Mahigpit niyang hawak ang telepono. Jasmine, ibinigay ko ang lahat ng iyon dahil mahal kita. Hiniwala ko si Sofia para sa iyo. Hindi mo ako maaring iwanan ng ganito. Muling tumawa si Jasmine. Sa pagkakataong ito ay mas mataimtim. Pagmamahal, huwag kang masyadong magpahalaga sa sarili. Nagustuhan ko ang iyong pera, hindi ang iyong magulo na buhay. Ngayon ay bangkrote ka, inarestong pulisya, at wala ka nang matitira. Ano pang dahilan para manatili akong kasama mo? Ang masalitang iyon ay humabok kay Ramon ng mas malakas kaysa sa posa sa kanyang makamay. Naramdaman niyang humina ang buong katawan niya. Ang babaeng matagal niyang pinahandaan ay tumitingin pala sa kanya bilang isang pinakukunan ng pera. Oh, Saka. Nagpatuloy si Jasmine ng walang ingay. Malapit na akong umalis papuntang ibang bansa kasama ang aking nobyo. Siya ay mas mayaman, mas matalino, at hindi kasing bobo mo. Naputol ang linya. Tinanaw ni Ramon ang screen ng telepono nang may walang lamang mga mata. Ilang segundo pagkatapos, sumigaw siya ng punong ang pagkabigo. Inihagis niya ang telepono sa sahig ng kotse hanggang nabasag ito. Agad na pinigilan siya na opisyal na huwag pang gumawa ng higit na kaguluhan. Ngunit si Ramon ay nasira na. Sa isang gabi, nawala sa kanya ang bahay, pera, kalayaan, at ang babaeng dati niyang inisip na higit na mahalaga kaysa sa sarili niyang asawa. Habang dinadala si Ramon patungo sa istasyon ng pulisya, si Atenida ay naiwanang mag-isa sa walang lamang bahay. Sa wakas ay pinabayaan siya nga maniningil ng utang na lumabas pagkatapos tiyakin na wala ng mahalagang bagay na makukuha. Lumakat ang babae nang natitisod patungo sa bakuran, suot ang marumis na damit, kulubot ang mukha, at nanginginig ang katawan. Umiyak pa rin siya habang binabanggit ang pangalan ni Ramon. Sa kanyang isip, lahat ito ay kasalanan ni Sofia. Hindi pa niya matanggap na ang pagbagsak ay nakmula sa kanyang sariling kasakiman. Naramdaman pa rin niyang siya ay biktima. Kahit mula sa simula ay siya ang sumali sa pagplano ng pamumpalso ng dokumento at pag-agaw ng bahay ng kanyang manugang. Ngunit ang kalayaan ni Atenida ay tumagal ng ilang minuto lamang. Habang malapit na siya sa rehas, isang sasakyan ng pulisya ang tumigil ng tama sa kanyang harap. Ilang opisyal ang bumaba at direktang lumapit sa kanya. Umatras si Atenida ng may takot. Ano ito? Dinala na ninyo ang aking anak. Wala na akong alam, sabi niya ng may pagkabagabag. Ipinakita ng isang opisyal ang opisyal na papel. Ginang Nida, sasamahan mo kami para sa investigasyon kaunay sa hinala ng pamumpalso ng dokumento, pakikisa sa pandaraya, at karagdagang ulat na pumasok. Agad na umiyak ng malakas si Atenida. Ito ay panloloko. Kinulong akong aking sariling manugang. Si Sofia ay isang talinghagaang babae. Nais niyang sirain ang aming pamilya. Ngunit hindi na-impluensyahan ng mga opisyal. Patuloy nila itong dinala sa loob ng sasakyan. Sa buong biyahe, patuloy na naglalambing si Atenida. Binabanggit niya ang mga pangalan ng kanyang mga kaibigan sa lipunan. Nagtitiwala na sila ay darating at magtatanggol para sa kanya.
naramdaman pa rin niyang ang kanyang katayuan bilang isang kinikilalang babae ay maari pa rin siyang iligtas. Hindi alam ni Atenida na handa na si Sofia ng isa pang sorpresa para sa kanya. Hindi lang ang batas ang hahabulin sa kanya, kundi pati na rin ang kahihiyan na matagal na niyang tinatago. Pagdating ng sasakyan ng pulisya sa istasyon ng pagsisiyasat, bumaba si Atenida ng may mukha na puno ng pagkabagabag. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang buhok at damit para hindi masyadong magmukhang magulo. Kahit nanginginig ang katawan, sinubukan pa rin niyang mapanatili ang natitirang dignidad. Ngunit pagpasok sa lobby, agad na tumigil ang mahakbang ni Atenida. Naroon na ang maraming reporter. Kumikislap ang mga kamera at nagbubulag sa kanya ang mga ilaw. Ilan sa mga tao ay nagsimulang bumikas ng kanyang pangalan. Ngunit ang pinakanagpahina sa kanya ay ang presensyang grupo nga babaeng eleganteng nakasuot nga mahaling damit. Sila ay makaibigan niya sa inuman. Ang makaong matagal niyang ipinagmamalaki bilang kanyang elite na bilog. Sa simula ay medyo ginhawa si Atenida. Naisip niyang dumating sila para tulungan siya. Sa mukha na puno nga awa, lumakad siya patungo sa isa sa mga babae na kilala bilang pinunong grupo. Naparito kayo para bisitahin ako, hindi ba? Tulungan ninyo ako. Kinulong ako ni Sofia, sabi ni Atenida habang abutin ang kamay ng babae. Ngunit ang kamay ni Atenida ay marahas na itinulak sa tabi. Huwag mo akong hawakan, malamig na sabi nga bae, hindi kami naparito para tulungan ka. Naparito kami para panorin ang isang magnanakaw tulad mo na matanggap ang kanyang kaparusahan. Natigil si Atenida. Magnanakaw? Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang magsalita ng basta-basta. Isang kagalang-galang na babae ako. Ngumiti ng may panunuya ang babae at nagsenyas sa isang tao sa kanyang likod. Binuksan ang isang laptop. Sa screen ay lumabas ang recording ng kamera ng seguridad ng isang maluho at marangya ang bahay. Sa video ay nakikitang pumasok si Atenida ng pabulong sa kwartong may bahay habang nagaganap ang inuman. Binuksan niya ang lalagyan, kinuha ang mahal na kwintas, at isinaksak ito sa loob ng bag. Agad na namutla ang mukha ni Atenida, pinayakap ang susunod na recording. Pagkatapos ang isa pa, lahat ay nagpapakita ng parehong pattern. Si Atenida ay nagnanakaw ng alahas mula sa bahay ng kanyang sariling kaibigan. Sa lahat ng oras na iyon, ilan sa mga miyembro ng inuman ay madalas na nawalan ng mamahaling gamit na hinala sila sa isa't isa kahit ilang katulungang bahay ay nahilo sa pag-aakusa, pala ay si Atenida ang may sala. Ang babaeng palaging nakaupo ng pinakamaganda sa sala habang pinag-usapan ang karangalan. Naging maingay ang lobby ng istasyon ng pulisya. Patuloy na kumukuha ng litrato ang mga reporter. Tinanaw si Atenida ng kanyang kaibigan ng may put. Ang babaeng noon ay naramdamang pinakakagalang-galang ay ngayon ay walang masasabi sa harap ng napakalakas na patunay. Hindi iyon ako, sabi ni Atenida ng mahinahon. Kahit ang kanyang boses ay mukhang hindi kapani-paniwala, mataimtim na tinanaw siyang pinunong inuman. Gusto mo pa ring magsinungaling? Ang ma-recording na ito ay mula sa iba't ibang bahay. Si Sofia ang nagpadala ng lahat ng ito sa amin. Alam niya ang iyong maruming gawi at sapat na patunay ang mayroon niya para ilantad ang tunay mong mukha. Naramdaman ni Atenida na gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya inaasahang si Sofia ay hindi lang nakaalam ng plano ng pamumpalso ng dokumento, kundi pati na rin ay naktago ng patunay ng pagnanakaw na ginawa niya. Sa lahat ng oras na iyon, si Atenida ay masyadong abala sa pag-alipusta kay Sofia kaya nakalimutan niya na ang isang tao na tahimik ay maaring ginagawa lang ang lahat ng pagmamasid sa kanya. Dahil sa iyo ay nagdududa kami sa isa't isa, sabi ngang isa pang babae ng may galit na boses. Dahil sa iyo ay naakusahan ang mga walang kasalanang katulong. Suot mo ang maalahas na ninakaw mo habang nagpapanggap na pinakamabuting babae. Tinatakpan ni Atenida ang kanyang tainga, hindi na niya kayang pakinggan pa ang lahat ng panunuri.
ngunit patuloy na naksasilid ang mga reporter at kumukuha ang litrato sa kanya. Nagiging mas marami ang mga tanong. Ang pangalan na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay guguho sa isang gabi. Lumapit ang pinuno ng inuman at sinampal si Atenida ng malakas sa pisngi. Ang tunog ng sampal ay biglang pinanahimik ang lobby ng ilang segundo. Natitisod si Atenida, hawak ang pisngi niya at pagkatapos ay tahimik na umiyak. Walang isang taong nagtatanggol sa kanya, walang kaibigan, walang karangalan, walang katayuang panlipunan. Sa wakas ay hinimatay si Atenida sa sahig ng lobby. Agad na tinawag ng mga opisyal ang medikal na tulong. Ngunit ang mga reporter ay mas maaga pang nakakuha ng lahat ng iyon. Bukas, ang muka ni Atenida ay hindi lalabas sa mga social event kundi sa balitaan krimen. Nang dumating na ang hating gabi, sina Ramon at Atenida ay inilagay sa makaibang kwarto ng pagsisiyasat at sa wakas ay pinagsama-sama sa isang kwarto para sa unang harapin. Nakaupo si Ramon na nagagapos ang makamay sa bakal na mesa, marungis ang kanyang mukha, mapula ang kanyang mga mata at tila pagod ang buong katawan niya. Si Atenida ay nakaupo hindi kalayo sa kanya, mahina pa mula sa pagkahimatay sa lobby. Ang katahimikan ng kwartong iyon ay nakakaindak. Wala ng kayabangan, wala ng plano. 2 taon na lang ang napagtanto na nawala na nila ang lahat. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia ng may kalmadong hakbang. Mayos at maliksi ang kanyang hitsura. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakitang galit, ngunit ang katahimikang iyon ay lalo pang nagpapalit kay Ramon at Atenida. Hindi dumating si Sofia bilang isang biktima. Dumating siya bilang isang taong matagal na naksara ng mahabang kabanata ng kanyang buhay. Pagkakita kay Sofia, agad na nagpundar si Ramon. Nagangat siyang katawan mula sa upuan, lumuhod hanggang kayang kanyang posas. Sofia, tulungan mo ako, sabi ni Ramon ng may basak na boses. Nagkamali ako, tunay na nagkamali ako, nagpabaya ako, pakibawi ang iyong ulat, magbabago ako. Nangangako akong hindi na maulit ang lahat ng ito. Tinanaw siya ni Sofia ng walang ekspresyon. Patuloy na umiyak si Ramon. Sinisi niya si Jasmine, sinisi ang kalagayan, kahit sinisi pati ang pressure mula sa kanyang ina. Sinabi niya na naliligaw lang siya at mahal pa rin niya si Sofia. Ngunit hindi naapektuhan si Sofia. Tumayo ka Ramon, mahinahon niyang sabi. Ang iyong pagsisisi ay huli na. Nagangos si Ramon. Hindi ka maaaring magiging ganito kalupit sa akin. Nagpakasal tayo. Ngumiti ng manipis si Sofia, lalo na dahil nagpakasal tayo. Alam ko kung gaano lalim ang iyong pagtataksil. Hindi ka lang nanligaw. Pinalsipika mo ang mga dokumento, inagaw ang aking bahay, ginamit ang itim na pera, at hinayaan ang iyong ina na alipustahin ako na parang hindi ako tao. Yumuko si Atenida. Sa unang pagkakataon, hindi siya nangahas na putulin ang sinasabi ni Sofia. Dahan-dahang lumakat si Sofia sa paligid ng mesa ng pagsisiyasat. Ang bawat hakbang niya ay kalmado, ngunit nakakaindak para kina Ramon at Atenida. Minamasdan nila si Sofia na tulad ng 2 taong naghihintay ng pinakamalagim na hatol. Inakala ninyong tahimik ako dahil tanga, sabi ni Sofia. Inakala ninyong hindi ko alam ang tungkol kay Jasmine, ang utang na ilegal, ang abogadong si Hector at ang pekeng dokumento. Lumunok ng lawe si Ramon, nagpatuloy si Sofia. Alam ko ang lahat mula pa nung ilang buwan na nakaraan, nang matuklasan ko ang lihim na telepono mo, Ramon. Pagkatapos niyon ay kumuha ako ng isang pribadong investigador. Mula doon ay isa-isang nalantad ang lahat ng inyong kasalanan. Dahan-dahang itinuwit ni Atenida ang kanyang ulo, mabasang-basang ang kanyang mata. Kaya sadya mong hinayaan kaming manalo sa pagdinig, tanong ni Ramon ng mababa ang boses. Tumango si Sofia. Tama, hinayaan ko kayong kunin ang bahay na iyon dahil walang laman na ang bahay. Lahat ng mahalaga ay inilipat ko na, lahat ng patunay ay naisumite ko na. At lahat ng utang na inilagay ninyo sa bahay na iyon ay sa wakas, ay nahulog sa balikat ng taong tunay na may pananagutan doon. Pinigilan ni Ramon ang kanyang mata.
Ang kanyang dibdib ay parang binuhusan ng mabigat na bagay. Sa lahat ng oras ay naramdaman niyang nilalaro niya si Sofia. Pala ay siya pala ang nilaro ang kanyang sariling kasakiman. Hindi na kailangan kong sumigaw sa pagdinig, sabi ni Sofia. Hindi na kailangan kong ipahiya kayo sa harap ng hukom ng araw na iyon. Kailangan ko lang hayaan kayong umuwi na dala ang susi ng bahay. Dahil mula sa simula, ang bahay na iyon ay hindi regalo. Ang bahay na iyon ay salamin ng inyong kasalanan. Nagsimulang humuni ng mahinahon si Atenida. Sinira mo kami, bulong niya. Mataimtim na tinanaw siya ni Sofia. Hindi, ate. Kayo mismo ang sumira sa sarili ninyo. Tumigil na lang ako sa pangangalaga sa inyo mula sa kahihinatnan ng inyong gawa. Tahimik ang kwarto. Sina Ramon at Atenida ay hindi na kayang tumutol. Lahat ng sinabi ni Sofia ay totoo. Masyadong lang naging hambog para mapagtanto ng mas maaga. Pagkatapos ng sandali, huminto si Sofia sa harap ng mesa. Tinanaw niya sina Ramon at Atenida ng palitan. Tahimik pa rin ang kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito ay may manipis na ngiti sa kanyang labi. Sa katotohanan, maaari pa rin akong tumulong, sabi ni Sofia. Agad na itinuwid ni Ramon ang ulo, tinanaw din siya ni Atenida ng may mga matang punong pag-asa. Sa kanilang pagbagsak, ang salitang iyon ay tunong ang maliit na liwanag sa dulo ng madilim na tunel. Mayroon akong napakalakas na abogado, nagpatuloy si Sofia. Maari niyang tulungan na gawing mas magaan ang parusa. Alam niya ang magabutas ng batas, alam kung paano magayos ng depensa, at maari niyang gawin na ang isa sa inyo ay makakuha ng higit na magaan na parusa. Nagsimulang lumalapit si Ramon mula sa sahig. Sofia, pakiusap, tulungan mo ako, gagawin ko ang kahit ano. Sumali si Atenida ng may mahinang boses. Sofia, nagsisisi rin ako. Tulungan mo kami, naging pamilya tayo. Tinanaw sila ni Sofia ng walang awa. Sinabi ko ang isa sa inyo, mahinahon niyang sabi, hindi kayo dalawa. Biglang naging tahimik ang kwarto. Tumigil si Ramon sa paggalaw. Tinanaw si Sofia ni Atenida ng may gulong-gulong na mukha. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Atenida. Mahinahon na sumagot si Sofia. Ang abogado ay magtatanggol ng isang tao lamang. Ang isang tao ay maaring makakuha ng mas magaan na parusa. Ang isa pang tao ay kailangang tanggapin ang pinakamataas na parusa. Kaya ngayon ay magpasya na kayo. Sino ang dapat iligtas? Nagbago ang mukha ni Ramon at Atenida. Ang pag-asang lumabas kanina ay naging nakakatakot na pag-alitan. Nakaharap sila. Sa matang bawat isa ay wala ng pagmamahal. Ang natitira lamang ay takot. Inilapat ni Sofia ang kanyang dalawang kamay. Ramon, handang-handa ka bang hayaang ang iyong ina ay makakuha ng mas magaan at ikaw ang magtiis ng mabigat na parusa? O, Atenida, handang-handa ka bang magsakripisyo para sa iyong minamahal na anak na mabilis na makalaya? Ang tanong na iyon ay parang kutsilyo na inilagay sa gitnang kwarto. Alam ni Sofia na ang isang taong sakim ay hindi tunay na tapat. Nakasama-sama lang sila habang mayroon pang pakinabang. Si Ramon ang unang nagsalita. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang pahinga ay mabilis. Tinanaw niya ang kanyang ina at itinuro ito gamit ang giniposasang kamay. Ang nanay ang dapat na sumalamin ng lahat. Mabilis niyang sabi, siya ang nagutos sa akin. Siya ang patuloy na nagpindot sa akin na agawin ang bahay ni Sofia. Siya ang nagpakilala sa akin kay Hector. Sunod lang ako sa planong nanay. Napalaki ang mga mata ni Atenida. Parang hindi siya makapaniwala na ang anak na matagal na niyang itinataguyod ay siyang nag-aakusahan sa kanya. Ramon, sigaw ni Atenida, natapakang lumaban sa sariling ina mo. Hindi umatras si Ramon. Hindi ako papasok matagal na kulungan dahil sa planong nanay. Siya ang pinakagustong makuha ang bahay. Siya ang palaging nanginigaw sa akin kapag hindi ko kayang manirahan ng marangya. Siya ang nagsabi sa akin na kumuha ng madaling daan. Tumayo si Atenida nang nanginginig ang katawan. Namumula ang kanyang mukha sa galit at sakit ng puso.
Kung hindi ka nasabik kay Jasmine, hindi tayo mangangailangan ng ganyang daming pera. Ikaw ang nag-embezzle ng pondo ng kumpanya. Ikaw ang gumastos ng pera para sa peking investment. Huwag kang magpanggap na biktima ka. Buminaok sa mesa si Ramon. Ang nanay ay magnanakaw din. Ninakaw ng nanay ang alahas ng mga kaibigan niya. Huwag magsalita na parang mas magaling ka sa akin. Nawalan kontrol si Atenida sa mga salitang iyon. Naramdaman niyang ang kanyang dignidad ay winasak ng sariling anak sa harap ng nga opisyal. Sa mataas na boses, nagsimula siyang ibulgar ang iba pang lihim. Sir, itala ninyo ito. Si Ramon ay nanuhol din ng mga tao para mapagaan ang kanyang peking proyekto. Ang patunay nito ay nasa opisina niya. May lihim na lalagyan sa kanyang mesa sa trabaho. Lahat ay naroon. Naktayuan ang mabalahibo ni Ramon. Isara mo ang iyong bibig, sumigaw siya, ngunit lahat ay huli na. Nagsimulang kumita nga opisyal. Nakatayo si Sofia sa sulok nga kwarto, pinapanood ang ina at ang anak na nagwawasak sa isa't isa nang hindi na niya kailangang hawakan. Lalo pang nag-init ang pag-away ni Ramon at Atenida. Nagmumura sila sa isa't isa, nagtuturuan, at inilalabas ang mga kasamaang matagal na tinataguan. Wala ng relasyon ng ina at anak, wala ng pagtatanggol. Lahat ay naging pagtatangkang iligtas ang sarili. Lumapit si Atenida kay Ramon nang may mukhang punong galit. Walang kwentang anak, matagal na kitang pinoprotektahan. Tinakpan ko ang lahat ng iyong mga kasalanan. Ngayon ay pinalusot mo pa ako. Sumagot si Ramon ng marahas. Ang nanay ay nagtatanggol lang sa nanay kapag nakinabang ang nanay. Lahat ito ay dahil sa kasakiman ng nanay. Ang mga salitang iyon ay nagpaputok sa naging natirang lakas ni Atenida. Inangat niya ang kanyang kamay at sinampal si Ramon ng malakas. Agad na gumalo ang opisyal para makialam, ngunit ang emosyon ni Atenida ay pumutok na. Si Ramon na giniposasan pa rin ang mga kamay sa mesa ay sinubukang tumayo, ngunit ang posisyon niya ay hindi balanse. Layuan mo ako, sigaw ni Ramon sa kanyang ina. Sa halip ay itinulak pa siya ni Atenida ng malakas. Naganap ang galaw ng napakabilis. Nawalan ng balanse si Ramon. Ang kanyang katawan ay nabagsak sa gilid at ang kanyang ulo ay tumatama sa sulok ng bakal na mesa. Nakagulo ang kwarto. Natumba si Ramon sa sahig, hindi na siya gumagalaw. Nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang templo. Sumigaw ng malakas ang mga opisyal para sa medikal na tulong. 2 pulis ang humawak kay Atenida para huwag itong makalapitan ni Ramon. Si Atenida na kanina ay punong galit ay biglang nanatili. Namumutla ang kanyang mukha. Tinanaw niya ang katawan ng kanyang anak na nakahimlay sa sahig. Pagkatapos ay tinanaw ang kanyang sariling makamay na nanginginig. Ramon, mahinahon niyang bulong. Ilang segundo pagkatapos ay humiyaw siya ng istriko. Ngunit inilabas na siya nga opisyal sa kwarto. Ang kanyang iyak ay narinig ng mahaba sa koridor ng istasyon ng pulisya. Punong pagsisising dumating ng napakahuli. Pinanood ni Sofia ang lahat ng tahimik. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya umiyak. Napagtanto lang niya na ang mataong minsan ay nagbaksak ng kanyang buhay ay ngayon ay nag-ibabaksak ng kanilang sariling ugali. Ang medikal na koponan ay dumating para dalhin si Ramon sa ospital na may mahigpit na bantay. Si Atenida ay dinala sa pansamantalang selda. Ang kwartong pagsisiyasat na kanina ay maingay ay dahan-dahang naging tahimik. Sa sahig ay may mga bakas pang kaguluhang nangyari. Nakatayo si Sofia ng sandali doon. Mabagal siyang huminga. Ang gabing iyon ay naging katapusan ng maraming bagay, katapusan ng sakit na pinigil niya, katapusan ng pang-api na tinanggap niya, katapusan ng isang pag-asawang nakita niyang itinayo sa kasinungalingan. Lumapit ang isang opisyal kay Sofia at tinanong kung siya ay mayos. Tumango si Sofia. Mayos ako, mahinahon niyang sagot. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ngang kwarto ngang pagsisiyasat. Ang bawat hakbang ay parang bago. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, naramdaman ni Sofia na hindi na siya nakdadala ng parehong bigat. Wala na siyang kailangang patunayan kay Ramon.
Hindi na rin niya kailangang humingi kay Atenida na aminin ang kanyang pagkakamali. Lahat ay nalantat na. Sa labas ng istasyon ng pulisya, ang gabi ay naramdamang malamig. Nanatili ng sandali si Sofia sa bakuran at tinanaw ang madilim na langit. Alam niya na ang kanyang buhay ay hindi magiging mayos agad sa loob ng isang araw. Ang sugat ng pagtataksil ay nangangailangan pa rin ng oras para gumaling. Ngunit kahit papaano, nang gabing iyon ay nagawa na niyang lumabas sa bilog ng mataong nais lang agawin ang kanyang kapayapaan. Sumakay si Sofia sa kanyang kotse. Bago pa siya mag-umpisa, lumingon siya isang beses sa gusaling istasyon ng pulisya. Walang galit na pumupuno sa kanyang mukha, may determinasyon lang. Bumubulong siya ng mahinahon na parang kausap ang kanyang sarili. Hanggang dito na lang, at umalis na siya. Iniwan ang kanyang nakaraang buhay sa likod ng mapader ng istasyon ng pulisya. Ilang linggo pagkatapos ay pumasok ang kaso ni Ramon at Atenida sa pagdinig ng hatol. Puno ang kwarto ng hukuman ng reporter at mga mamamayan na sumusunod sa pagunlat ng kaso. Ang pangalan ni Ramon ay naging paksang malawa na balita dahil sa kasong embezzlement ng pondo ng kumpanya, pamumpalso ng dokumento, panghuhusga at utang na ilegal na nagsangkot ng maraming partido. Pumasok si Ramon sa kwarto ng hukuman na nakasuot ng damit ng detenido. Ang kanyang katawan ay mas payat na, sa ulo niya ay mayroon pa ring bekas ng sugat na may manipis na bandahe. Kulay abo ang kanyang mukha at ang kanyang mata ay hindi na nangangahas na tumingin sa mga tao. Ang lalaking dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay lumalakad ng may mahinang mga hakbang. Pumasok si Atenida pagkatapos niya. Ang kanyang anyo ay malayo na sa isang marangyaang babae. Magulo ang kanyang buhok, pamutla ang kanyang mukha, at mahina ang kanyang katawan. Walang kahit isang kaibigan sa inuman ang dumating para suportahan siya. Sila mismo ay naging kabilang nga nakahanap ng mahigpit na parusa para sa kanya. Binasa ng hukom ang desisyon ng may matibay na boses. Lahat ng patunay na nakolekta ni Sofia at ang kumpanya ay napakalakas. Ang mapeking dokumento, daloy nga itim na pera, patunayng panghuhusga, mga recording, at ulat ng pagnanakaw nga alahas ay nakpahirap na tumalabas sina Ramon at Atenida. Ang hatol para kay Ramon, nagkasala sa embezzlement ang pondo ng kumpanya, money laundering, panghuhusga, at pamumpalso ng dokumento. Hinatulan siyang 15 taon sa bilangguan at pagkumpiskang lahat ng natitirang ari-arian. Pinigilan ni Ramon ang kanyang mata. Pagkatapos ay binasa ngang hukom ang hatol para kay Atenida. Nagasala siya sa pakikiisa sa pamumpalso ngang dokumento at ilang kaso ngang pagnanakaw. Hinatulan siya ngang 10 taon sa bilangguan. Agad na umiyak ng malakas si Atenida at bumaksak na humina sa kanyang upuan. Kumatok ang martilyong hukom. Tapos na ang pagdinig. Ngunit para kina Ramon at Atenida, ang katok na iyon ay hindi lang katapusan ng pagdinig. Iyon ay simulang ng mahabang buhay sa likod ng mabakal na sala. Pagkatapos isara ang pagdinig, ginabayan si Ramon palabas sa koridor ng hukuman. 10 reporter ang naghihintay sa labas. Kumikislap ang mga kamera. Tinatanong siya ng matutulis mula sa iba't ibang panik, ngunit si Ramon ay yumuyuko lang. Wala siyang lakas para sumagot. Habang malapit na siyang sumakay sa sasakyan ng detenido, ang tingin ni Ramon ay biglang natanggal sa isang tao sa malayo. Nakatayo si Sofia malapit sa itim na eleganteng kotse. Ang kanyang hitsura ay kalmado at maliksi. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakitang takot, kalungkutan o galit. Siya ay mukhang isang babaeng kararating lang na ibaba ang malaking bigat mula sa kanyang buhay. Ngunit ang nagpapanlumo sa dibdib ni Ramon ay ang lalaking nakatayo sa tabi ni Sofia. Ang pangalan ng lalaki ay Arman Wicaksono, isang direktor ng isang malaking investment company. Kilala niya si Arman. Minsan ay maraming beses siyang sumubok na lumapit kay Arman para sa negosyo, ngunit palagi itong nabigo. Para sa kanya, si Arman ay isang taong napakahalaga para abutin. Ngayon ang lalaking iyon ay nakatayo sa tabi ni Sofia, mahigpit na hawak ang kamay ng babae ng may respeto. Naramdaman ni Ramon na siya ay ganap na naguho. Napaktanto niya kung gaano siya kahangal.
Itinatapon niya si Sofia, ang matalinong babae, tapat at may dignidad para kay Jasmine na naghahanap lang ng kanyang pera. Pinili niya ang pekeng kasiyahan at nawalan ng buhay na tunay na may halaga. Sofia, sigaw ni Ramon nang mapaus ang boses. Hindi lumingon si Sofia. Sumakay siya sa kotse kasama si Arman. Dahan-dahang naksara ang pintong kotse. Umalis ang sasakyan sa bakuran ng hukuman. Habang hinihila si Ramon pasilid sa sasakyan ng detenido, walang tunok na umiyak. Ang pagsisisi niya ay masyadong malaki, ngunit wala nang maaring baguhin. Umalis na si Sofia. Tapos na ang kanyang dati na buhay. At ang kinabukasan na naghihintay sa kanya ay isang mahabang malamig na kulungan. 2 taon ang lumipas mula nang ibigay ang hatol. Ang buhay ni Ramon sa bilangguan ay higit na mahirap kaysa sa kanyang inaasahan. Siya na dati ay nasanay sa komportableng pamumuhay, ay ngayon ay nagbabahagi ng masikip na silid kasama ang maraming ibang bilanggo. Walang marangya ang kwarto, walang malambot na kama, walang mamahaling pagkain, at walang sinumang gumagalang sa kanya. Lalo pang pumayat ang katawan ni Ramon. Kumukulay abo ang kanyang mukha. Ang kanyang mata ay walang laman. Madalas siyang pinagtatawanan ng ibang bilanggo dahil ang kanyang kaso ay kilala bilang isang sakim na lalaking nawasak dahil sa pagtataksil sa kanyang sariling asawa. Araw-araw, pinipilit si Ramon na gumawa ng mabibigat na trabaho. Nagwawalis siya ng sahig, nagdadala ng timba ng tubig, at tumutulong sa trabahong hindi niya kailanman naisip na gagawin. Kapag tumanggi siya, tinatawanan siya o malupit na tinatratong ibang bilanggo. Ang pinaka-nakakasakit ay hindi lang ang pisikal. Ang iniisip niya araw-araw, tuwing manahimik ang bilangguan sa gabi, palaging naalala ni Ramon si Sofia. Naalala niya ang mainit na pagkain na dati ay inihahanda ni Sofia nang siya ay makawi. Naalala niya ang bahay na dati ay parang comfortable. Naalala niya kung paano noon buong puso na nagtitiwala sa kanya si Sofia. Lahat ng iyon ay sinira niya mismo. Minsan ay tahimik na umiyak si Ramon sa sulok ng selda. Naisip niya kung paano magiging ang buhay niya kung hindi siya naging sakim, kung hindi niya sinunod ang hinikayat ng kanyang ina, kung hindi siya pumunta kay Jasmine. Ngunit lahat ng tanong na iyon ay walang kwenta na, hindi na maaring ibalik ng pagsisisi ang oras. Si Ramon ay nagpapatuloy lang na araw-araw, inuusig ng nakaraang winasak niya gamit ang sariling makamay. Ang kalagayan ni Atenida sa bilangguan ng kababaihan ay hindi rin mas maganda. Ang babaeng dati ay palaging nagpapakita ng marangya ngayon ay lubhang nagbago. Ang katawan niya ay lalo pang pumayat. Ang kanyang buhok ay kumupas na at magulo. Ang kanyang mukha ay mukhang napakatanda na kaysa sa tunay na edad niya. Sa simula ng panahon ng pagkabilanggo, si Atenida ay sinubukang maging mayabang pa rin. Nagsalita siya na parang siya ay isang kinikilalang babae pa rin. Inutusan niya ang ibang bilanggo na igalang siya. Maging ilang beses niyang ipinagmamalaki pa rin ang pangalan ng kanyang pamilya. Ngunit sa loob ng bilangguan ay walang nagpapahalaga sa pekeng katayuang panlipunan. Ang kayabangan ni Atenida ay naging sanhi ng pagkakaamuay sa kanya. Madalas siyang nang asar ng ibang bilanggo. Ang maliliit niyang gamit ay kinukuhang iba. Wala nang makaibigan sa inuman na pumupuri sa kanya. Wala nang maalahas na ipinagmamalaki. Wala nang mamahaling damit na nagtatago ang kawalan kabuluhan sa kaloob-loob niya. Unti-unti, ang kanyang pag-isip ay nagsimulang malito. Madalas siyang naupo ng mag-isa sa sulok ng bakuran ng bilangguan habang niyayakap ang isang lumang tela. Itinuturing niya ang tela na iyon na kanyang mamahaling bag. Tingnan ang aking bagong bag, bulong niya habang ngumingiti ng kakaiba. Binili ito ni Ramon para sa akin. Ang mahal-mahal ano? Tumatawa lang ang mga ibang bilanggo sa kanya. Ilan ang umiling ng may awa, ngunit walang tunay na nagmamalasakit. Nakulong si Atenida sa mundo ng kanyang sariling imahinasyon. Tinanggihang tanggapin ang katotohanan na ang marangya ang buhay na dati niyang ipinagmamalaki ay magpakailanman nang nawala. Ang babaeng minsan ay nang alipusta kay Sofia bilang
Isang babaeng hindi karapat-dapat ay ngayon ay namumuhay sa kahiya-hiya at mahabang panahon. At lahat na iyon ay nangyari hindi dahil kay Sofia. Nangyari dahil sa kasakiman na matagal na niyang inalagan. Malayo sa malungkot na mga pader ng bilangguan, ang buhay ni Sofia ay humakbang sa ibang direksyon. Hindi na siya nakatira sa lumang bahay na puno ng masamang alaala. Nagsimula siyang bagong buhay sa isang magandang bahay malapit sa dagat. Lugar kung saan ang hangin ng hapon ay malambot at ang tunog ng alon ay nagdadala ng kapayapaan. Isang hapon, naupo si Sofia sa terasa habang tinatamasa ang isang tasang mainit na tsaa. Sa kanyang harapan ay malawak ang dagat. Ang liwanag na araw ay dahan-dahang bumababang, binabago ang langit sa gintong kulay. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakatagal, naramdaman ni Sofia ang tunay na kapayapaan. Sa maliit na mesa sa kanyang tabi, isang tablet ay nagpapakita ng pinakabagong balita. Ang balita ay nagsasalita ng huling pagkumpiska ng ari-arian ni Ramon na natuklasan ng mga autoridad. Ang ari-arian na iyon ay gagamitin para maisara ang bahaging pakalugingang kumpanya at multa sa batas. Binasa ni Sofia ang balita ng walang labis na emosyon. Hindi siya tumawa ng may kasiyahan, hindi rin siya umiyak. Mabagal siyang huminga at pagkatapos ay pina-off ang screen ng tablet. Para sa kanya, sina Ramon at Atenida ay bahagi ng nakaraan. Hindi niya nais na ang kanyang buhay ay patuloy na kontrolin ng galit. Nakamit na niya ang katarungan. Napatunayan na niya na hindi siya maaring wasakin ng pagtataksil. Ngayon ang nais niya ay isang payapang buhay, may dignidad, at napapalibutan ng taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Mula sa loob ng bahay, tinawag siya ni Arman, lumingon si Sofia at ngumiti, lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya, hinawakan ni Sofia ang kamay ni Arman. Nakatayo silang magkasama habang tinatanaw ang tahimik na dagat. Sa puso ni Sofia, alam niya na ang katapusan ng isang sugat ay maaring maging simula ng isang mas malakas na buhay. Hindi kailanman hiniling ni Sofia na masira ang kanyang buhay. Hindi niya hiniling na pagtraidor ng kanyang sariling asawa. Hindi rin niya hiniling na tratuhing mababang ang isang biyenang ang nakikita lang ay kayamanan bilang sukatan ng dangal. Ngunit nang mangyari ang lahat ng iyon, pinili ni Sofia na huwag malunod sa luha, pinili niyang mag-isip ng malinaw, piniling mangolektang patunay, piniling gumalaw ng may katahimikan, at sa huli ang mataong minsan ay minamaliit sa kanya ay nahulog sa bitag na itinayo ng kanilang sariling kasakiman. Nawala kay Ramon ang kalayaan, kayamanan, pekeng pagmamahal, at ang kanyang kinabukasan. Nawala kay Atenida ang katayuang panlipunan, karangalan, at kapayapaan ng buhay. Samantala, si Sofia ay nagtagumpay na lumabas sa lahat ng kaguluhan nang hindi nawawala ang kanyang sariling dignidad. Ang kwentong ito ay nagtatapos sa isang katotohanan. Ang isang taong kumukuha ng isang bagay sa pamamagitan ng kasinungalingan ay hindi talaga magmamay-ari nito. Ang kayamanang nakuha sa pamamagitan ng pagiging malikot ay magdadala lang ng takot. Ang tagumpay na itinayo sa pagtataksil ay simula pa lang ng pagbagsak. Tinanaw ni Sofia ang malawak na dagat ng may magaang na puso. Ang hangin ng hapon ay humipo sa kanyang mukha. Dala nito ang natitirang sakit na matagal na niyang iningatan. Hindi na siya lumingon sa likod. Para sa kanya, ang nakaraan ay tapos na at ang kanyang bagong buhay ay kararating pa lang. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makuha ang lahat. Ang tunay na tagumpay ay ang manatiling buo at may dignidad kahit pagsubukin ng mundo.